Good morning po sa inyong lahat. Merry Christmas. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Batiin natin ang mga katabi natin. Merry Christmas. Wow. Parang hindi kayo napuyat. Mukhang kayo ay fresh na fresh pa rin. At tunay na sinasalubong natin ang pinakamasayang araw. Kaya ang misang ito ay tinatawag nating pagmimisa sa bukang liwayway, sa pagsilang ng Panginoon. And you are so blessed. Kayo ang unang sumasalubong sa biyaya ng Kristong isinilang. Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, you are blessed. Wow. Pinagpala ka. Buti na lang, hindi ka bumarik kagabi. Kung hindi, hindi ka nagising ngayon. Kung ikaw ay nakipag-inuman kagabi. Kaya ito ang unang misa sa araw na ito. Tayong lahat ay nagdiriwang sa pinakamasayang araw sa buhay ng tao. Ang kapanganakan ni Kristo. Sabi nga nung kanta, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Ang katuparan ng pangako ng kaligtasan. Wala na dito yung ating Adbyento, yung Paschal Candle, o yung ating pong Advent Wreath. Wala na dito yung korona ng Adbyento, sapagkat isinilang na, dumating na ang katuparan ng pangako ng kaligtasan. Pagkatapos ng 4 na linggo na paghihintay at paghahanda, dumating na. Naganap na ang pinakamahalagang pagdiriwang sa mundo. Ang Pasko ng pagsilang, ang unang pagdating ni Kristo. Kaya nga, sa mga sulat ni Propeta Isaías, tulad ng narinig natin ngayon, maliwanag na maliwanag ang pakay ng Diyos sa pagsusugo kay Kristo, ang iligtas ang tao mula sa kasamaan, mula sa kasalanan. Nang makita ng Diyos ang kasalanan ng tao, hindi siya sumuko. Pagkatapos gumawa ng kasalanan ng tao, hindi nagbago ang kabutihan ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Ikaw ay magiging aking muli. Kaya may Pasko dahil may Diyos na hindi sumuko sa atin, na hindi sumuko sa iyo, upang iligtas ang mga nalulumbay, nangungulila. Kaya may Pasko dahil may mundong dapat baguhin. May mundong dapat iligtas. Kaya pansinin po ninyo, kapag magpapasko, kapag Pasko, sabi nga nila, bumabait ang mga tao. Tingnan niyo po yan. Pag magpapasko at Pasko, bumabait ang mga tao. Pati mga hindi mo kakilala, binabati ka na. Pati mga hindi mo naman kapitbahay, dumarating sa bahay ninyo. Naalala po ninyo nung bata tayo? Ngayon parang hindi na masyado yan. Yung gigisingin ka ng nanay mo, 5:00 pa lang, tumayo ka na, mauubusan ka. Ang mas excited yung nanay kaysa dun sa batang napuyat. Kasi nga mag-iikot yan, pati sa kabilang barangay. Pag kilala ka nung hinihingan mo, 2 piso. Pag hindi ka naman kakilala, sino bang anak ito? O candy. Pati mga hindi mo kakilala, biglang nagiging masaya ang paligid ng mga taong madalas nag-aaway, nagkakanya-kanya. Hindi magic ang tawag dyan. Gawa ng Diyos yan. Biyaya ang tawag diyan. Kahit matigas ang ulo ng tao, at hindi nakinig, hindi naniwala sa mga propeta, hindi nagbago ang kabutihan ng Diyos.
At yun ang biyaya ng Pasko. Ang Diyos na nagkatawang tao. Hands-on ang Diyos sa tao. Sa lumang tipan, kung sino-sino pinadala niyang propeta, mga hari, pero hindi pa rin naniwala ang tao. Sa huli, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak at ang salita ay nagkatawang tao. Nanirahan sa atin. Hindi na lamang siya nagpapadala ng mga taong sabihin ninyo sa mga tao, ikaw propeta, sabihin mo sa kanila. Hindi na. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mga magulang alam nyo yan, hindi na nadadaan lahat sa salita lang. Diyos ko, wala ka ng boses, hindi pa rin naniniwala yung bata. Lawit na ang dila mo, sabi nga, hindi pa rin sumusunod. Hindi na sapat ang salita. And what is the best way to teach? Ano ang pinakamahalagang paraan para mapaniwala, mapasunod mo sila? Hindi na salita, gawa. Witnessing ang tawag dyan. At ito ang biyaya ng Pasko sa atin. Ipinapaalala sa atin na ang Diyos nanirahan kasama natin. Naranasan niya ang lahat maliban sa kasalanan. Naranasan ng Diyos ang magutom din, ang mapagod din, ang matakot din, ang malungkot din. Pinasok ng Diyos ang buhay ng tao. Hindi lang basta pinasok, naging alipin. Isinilang sa isang tahimik na gabi. Walang grand entrance. Walang mamahaling hotel o ospital. Walang masyadong maraming tao. Walang welcome party. Sa tahimik, simpleng gabi. Mga kapatid, sa mundong napakaingay na, sa mundong ang dami mong pwedeng kainggitan, sa mundong ang daming tumutukso sa iyo, ngayong Pasko, tandaan mo, isa lang ang isinilang na kaligtasan, si Kristo. May isang kanta na ang pamagat, what can you give to the King? Anong maibibigay mo kay Kristong Hari? Nasa Kanya na lahat. Isa lang, ang iyong sarili. Minsan may isang pamilya na mag-exchange gift. Ang ginawa nung tatay, tinawag yung bunso. Sabi nung tatay, dahil ikaw ang pinakabunso, ikaw ang mamimigay ng regalo sa ilalim ng Christmas tree. So kinuha nung bata, ito para kay mami, ito para kay daddy, ito kay kuya, ito kay ate, ito kay yaya, ito para sa akin. Nung nagbubukas na ng regalo, sabi nung tatay, open the gifts. Nakita niya yung bata, nasa ilalim pa rin ng Christmas tree. At parang may hinahanap. Sabi nung tatay, anong hinahanap mo? Wala pa ba yung regalo mo? Nasa akin na po. Anong hinahanap mo? Ano pong regalo nung my birthday? Nasa ng regalo nung my birthday? Sa pagkapatuloy na misa natin, huwag mong kalilimutan, sa araw na ito, hindi ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ibigay natin kay Kristo ang araw na ito. Ibigay mo ang iyong sariling muling nagbabalik loob sa Kanya, muling naniniwala sa Kanya, muling nagtitiwala sa Kanya. Ito ang biyaya ng Pasko. Amen.